350 million extortion demand. Napaka-demanding. Grabe, no? Sarap buhay. I think we're doing our, we are in the wrong job. Puta, 350 million. Mali talaga yung trabahong pinasukan natin. Puta, extortion demand. Kapalit ng 90-minute na video exposure. Grabe, di ba? So grabe. Kailangan mo magbayad para tumahimik kami. Sabi ni Boss Cesar Palacio, itong mga DD shits, kay PBBM nila binibintang ang mga malalang nakawan, paano? Oo nga Pucha, di ba yung PGMN, kastigo sila ng kastigo sa mga mali-maleta, panay ang suporta nila dun sa 18 Marines. No? Hindi kinakastigo si Sara. Tapos later on, malaman-laman natin sila pala itong may mali-maleta. Oo nga, lahat ng sinasabi ni Sara walang totoo doon. Kundi hindi dapat paniwalaan. No, asarin lang din natin. Kunyari gumanon siya, tapos next topic na kagad. Wag tayo mag-focus masyado ron. Lolokohin niya pa tayo Sila na lang maglokohan. 'Di ba? So, 350 million peso ses. Pucha, extortion, no? Laban kay Mabanta. Pero, siyasatin natin, patunay na ba kagad to na walang tinatago si Speaker Martin? Tingnan natin. Kasi kung may tinatago si Martin, bakit siya pa yung lumapit sa NBI? 'Di ba? Kung may tinatago ka, ikaw pa ba yung magsasabi sa NBI? Puta, 350 million kapalit ng pananahimik. Hindi yung journalism Hindi journalism ang pangingikil. The Romualdez Files o digital extortion. AI propaganda plus blackmail politics. Ang bangis, panalo. Ang totoong test ng walang tinatago, posible kayang ganun? Grabe, no? Kasi alam nyo, kapag may presyo ang expose, hindi na advocacy. Yung pinakamalalang nakawan sa 2025 na budget, sino po sa tingin mo ang mastermind bossing? Pwede mong sundan yun, bosses XALN. No? Pwede mong sundan yung sinabi ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson. Kasi si Senator Ping Lacson, naimbestigahan niya yan, yung flood control project. Tsaka yung pertaining dyan sa budget ng 2025, dun yung kasi yun naman yung mga anomalya, di ba? Sabi, wala daw mastermind. Kasi nga per departamento 'di ba? So ang sabi ni walang mastermind, wala siyang maiturong mastermind, walang ebidensya na nagtuturo na may isa lang nalaga na mastermind. So siguro per project, per location, may sarili silang, yun na yung pinaka nag-orchestrate. So dyan sa tanong mong mastermind, wala. Alam nga naman mas maniwala ako sa mga DDS na utak-lugang mga vlogger. DDS, utak-lugan! Diba? Doon ako, sa senador. Sa senador na siyang mismong nag-imbestiga. Diba? Inimbestiga ni Senator Ping Lacson yan So kanino ako mas maniniwala? Doon sa vlogger-vloggeran na feeling magagaling? Na nakapag-imbestiga ba sila? Nakahawak ba sila ng mga ebidensya? Nasuri ba nila yung talagang totoong sitwasyon? Nakausap ba nila yung mga testigo? Sino mastermind?
Yung sinasabi ng DDS vlogger? Yung sinasabi ng isang DDS personality? Oh, dun yun. So, punta na tayo rito sa topic natin. Paminsan-minsan pwede nating sagutin yung mga ganyang tanong na kahit walang ano sa topic. Kung gusto nyo pansinin ko kayo, yung topic, ang tanungin nyo ako dun sa topic. Oh, mga mandirigma, ang totoong whistleblower, naglalabas ng impormasyon para sa publiko. Ang extortionist, may price list. Di ba? Oh, puntahan natin yung style ni Franco Mabanta. Ito ang mahirap ngayon sa panahon ng AI. Hindi mo na malaman kung breaking news ba yan o trailer ng scam. Kasi dati, pag may expose napagsama ko na. Boss Jesse Paredes. Merong mastermind load, si Digong nyo. Oh. Wala Panahon na ng AI. Panahon ng lokohan. Oh. Dati pagka may exposition, pag may expose, ano yung goal? Ang goal, ilabas ang katotohanan. Ngayon, putya may package deal na yung expose, ganon. Parang parang kubon. Di ba? Sabi, sir, meron na kaming package. Meron kami na makakamura ka pag dito ka kumuha sa amin. At ngayon may package deal na. Sir, 300 million po para hindi namin to ilabas. Hello? Casual pa What? 300 million? Peso-peso ses? At dito, dito nagsimula yung malaking tanong. Kung totoong may hawak ang ebidensya laban kay Martin Romualdez, bakit may presyo? Bakit ang claim nyo may advokasya kayo? Kasi according sa reports ng NBI operation, naaresto si Franco Mabanta sa entrapment operation matapos umano ang demand na 300 to 350 million. Kapalit ng hindi paglabas ng tinatawag na The Romualdez Files. At sa katotohanan pa nga, meron ng teaser na ibinigay. GCash payment accepted. Sabi Dito mo marirealize magkaiba talaga yung journalism, criticism, whistleblowing. Magkaiba Sa blackmail, extortion, monetize disinformation. Grabe. Digital scamming ang walang niya. Digital scamming. Kasi ang tunay na whistleblower, naglalabas ng informasyon para sa public interest. Ang mga extortionists, may quotation. Bibigyan ka ng quotation, sir. Ito. Hayop, may quotation para sa package. Mr. Didi Dede. Shout out. Sabi hayop tong mga extortionist na to, may quotation magbigyan mo ako ng para bibigyan kita ng PO. Hayop. Parang Shopee seller na na, sir, may scandal package kami. Cash on delivery. Nakamanteteng pero kung totoong guilty si Martin, bakit siya mismo lumapit sa NBI? Yan yung mahirap sagutin na narrative iniisip-isip ko Pucha, tinuturo si Martin. Pero,
Ano, si Martin nakapagpakulong pa ng mga... Puta, ikaw na yung may ebidensya? Nakakatawa no? Puta, ikaw tong may ebidensya laban kay Speaker Martin, ikaw pa nakulong. Tanga ka kasi. Sabi ni Tita LV, and of course, it's a setup. Entrapment nga eh. Oo nga, di ba? Puta, na-setup kami. Setup talaga. Paano ka matatrap kung walang... Na-setup ka talaga. Kasi alam nyo, no? Normally, kapag may tinatago ang tao, umiiwas yan. Nakikipag-areglo. Nagpapatahimik ng palihim. Nagtatago. Tumatakbo palabas. Hindi lumalapit sa batas. Kagaya nino. Sino mga umiiwas? Si Bantag. Si Atong Ang, si Harry Roque, si Bato de la Rosa. Putang dami nyo ah. Pero dito, according sa reports, nakipag-coordinate para sa NBI, para sa entrapment operations. Ay, nako ah. Alam niyo yung parang hinold up ka, tapos imbis na bayaran mo, tinawag mo, pulis! Boss Smokey. Hindi yan hindi yan normal move, no? Ng taong takot mabuking. Hindi ganyan yung galawan ng may tinatago. Sabi ni Boss Chris Rose, ng VMB family. Shout out VMB family and of course si Reza Force. Ang special operation, it really needs to plan ahead of time. Correct. Hindi sasablay ka kung wala kang plano. Sasablay ka kung, paano mo, dapat talaga i-set up mo ng magandahan. Hindi yan normal move, guys. Kaya lumalakas tuloy yung perception no? Ng kampo nila Baka fabricated daw talaga yung content. Kung 'di ba? Sana hindi na nakipag-areglo si Speaker Martin. Pero paano ba nangyari yun? Na sila pa yung may mga ebidensya? Doon sa ipapalabas nilang expose, nakakuha sila ng ebidensya. Si Senator Ping Lacson, hindi. Si Ombudsman Boying, hindi. But AI propaganda. Yan yung iisipin mo Dati Photoshop lang yung problema natin Puta, ngayon kaya nang gayahin yung muka. Kaya nang gayahin yung boses. Gumawa ng fake confession. Gumawa ng synthetic scandal. Gumawa ng fake evidence video. Yung internet ngayon parang multo na naka-green screen. At ayon sa mga topic sources, ang kumakalat daw na manipulated videos ay iniugnay sa deepfake at AI-generated content. Kaya mali ngayon, mali na yung mali na yung mindset na, bro, nakita ko sa video, kitang-kita ko sa video. Hindi mo na kayang magaganyan ngayon. Hindi na sapat ngayon yun. Kasi kayang gumawa ng AI nang umiiyak ka, umaamin ka, sumasayaw ka, kahit natutulog ka lang sa bahay.
At dito, delikado ang digital warfare. Kasi kapag pinagsama mo AI manipulation, troll farms, partisan pages, emotional propaganda, coordinated influencers, putya, ang lakas niyan. Kaya kang pabagsakin yan. Kayang sirain ang reputasyon ng kahit sino. Kahit sino mga kingpins. Kaya nilang pabagsakin overnight. Parang may industrial factory ng mga fake outrage. Ayon sa Romualdez Camp, ang issue raw ay hindi press freedom, kundi robbery by extortion. Kaya sila nagsampa eh. Hinahanap ka na, hero, hoy. Labas ka na raw. Di na kami galit, lumabas ka na, sabi ni Boss B. Labas ka na, di na kami galit. Promise, di na kami galit. At fair point naman yun eh. Di ba? Nagsampa silang kaso eh. Kasi kung totoong may ebidensya ka, ilabas mo. I-submit mo sa ombudsman, sa COA, sa Senado, pwede rin sa media, pwede rin sa korte. Pero kung sasabihin mong may explosive expose kami, pero 350 million muna bago hindi ilabas. Hindi yan journalism. And we know that for a fact. Hindi naman kayo journalist. Walang journalist dyan sa inyo. Parang hostage negotiation na may ring light. Scripted. Ito pa. Ang totoong investigative journalism hindi takot mawalan ng kikitain. Hero na hindi super. Hindi na ba? Dati superhero. Ako si superhero. Mukha lang. Hindi kami nipo, baby. Mukha lang. Sino nagpupondo sa amin? Kayo. Oh, 'di ba? Hindi ka dapat takot na mawalan ng kikitain. Kasi ang puhunan nun, katotohanan. Pero kapag may presyo ang iyong pananahimik, ibang negosyo na yan. Dito pumapasok yung malaking distinction. Whistleblower, Ang mindset dapat, putya, ilalabas ko to dahil dapat malaman to ng publiko. Magwi-whistleblow ako. Yung extortionist, putya, BJ lang, solve na yan. Magkano para hindi ilabas? Magkaiba yun. Taas ng boses ko, sumasagot si Google. Putya, ayon sa sources, si Martin daw, 'di ba? Ayon sa mga news, humarap sa investigation noon, 'di ba? Sa tama ba? Yan attends ICI hearing on flood control mess. Umattend sa investigasyon. Nagsumite ng affidavit. Lahat 'yan. Alam natin. 'Di ba? Bumaba bilang speaker para iwas perception of influence. Tapos, nanatili sa Pilipinas. Nakipag-cooperate sa legal process. At ngayon, yung planong i-extort siya, kinasuhan niya. Pero, sige, let's give it the benefit of the doubt. Hindi ibig sabihin, inosente agad siya. Linawin natin hindi siya inosente. Hindi kaagad siya inosente. Pero, ito yung point. Iba kasi yung kilos ng taong totally takot sa scrutiny.
Kasi normally ang guilty ayaw ng surveillance, ayaw ng entrapment, ayaw ng investigasyon, ayaw ng audit trail. Parang, kunyari, estudyante ka, nandaya ka, tatawag ka ba dun sa principal para imbestigahan kung sino nandaya? Kaya dapat dito tayo matakot eh. Hindi lang to tungkol kay mabanta. Ito ay tungkol sa future ng political warfare. Kasi kapag nasanay yung lipunan sa magbayad ka, Brad, o sisirain ka namin gamit AI, ina mo ka ha. Wala nang ligtas. Politika ngayon, politiko. Bukas, negosyante. Sa isusunod na araw, artista. Kagaya ko. Sa isang linggo, ordinaryong tao. Pwede kayong maging biktima ng extortion. Pwede kayong sirain gamit ang AI. Isipin mo, no? Nag-away kayo ng jowa mo, kinabukasan may AI video ka na, oh, umiiyak sa Senate hearing. Mutang na dali ka ron. Delikado, di ba? Kaya importante ngayon forensic verification, due process, institutional investigation, and definitely evidence authentication. Hindi pwedeng viral equals factual. Hindi pwedeng cinematic equals, pucha, totoo. Cinematic ang datingan eh. Hindi pwedeng maingay equals ebidensya. Kasi sa social media, ngayon, kapag maganda background music, akala agad, pucha, dokumentary, ang ganda ng background sounds eh. Tana, panalong-panalo, dokumentary datingan. Mga mandirigma, tanong ko sa inyo ha. Kapag may explosive expose, pero may kapalit na daan-daang milyon para hindi ilabas, whistleblowing pa ba yun? O negosyo na? That's beyond whistleblowing. That's extortion. Kaya ito, guys, no, mga mandirigma, ang katotohanan, walang ransom fee. Walang ransom fee. Kapag may presyo ang pananahimik, baka yan talaga, malabong journalism yan. Hindi katotohanan ang binibenta, kundi takot na. So guys, ingat tayo, no? Oh. Shoutout po sa lahat. Punta na ulit tayo sa ating susunod na topic. Pero syempre, bago ang lahat, galaw-galaw muna, galaw-galaw. Tingnan natin kung buhay pa. Yeah, banat boy, pasok mandirigma spirit. Press one nga tayo. Sa bawat banat, may talas at isip na mabilis. Ang bawat sa... O dyan, dalawang topic pa lang tayo po. Ayawan na. 2 topics pa lang, no? 2 araw. Anyari. Si Ma'am Ren Enocose. Si Ate Tiger Eyes. Si Boss Maki Kwan. Si Ma'am Maya Enyuke. Si Ma'am Mary Cachola. Si Boss Chris Rose. Saan natin background music natin? Si Ma'am Mary Cachola, nag-press 1 na. Si Ma'am Ray Ann. Okay na tayo. Okay na. Baka maki-1 pa yung mga DDS eh. Mahirap na. Si Boss Carlo. Present pa rin. Okay. Punta na tayo. Punta tayo sa ating susunod na talakayin. Inaantok na ako. Pucha, meron pa tayong susunod na live. Puros ang dami ko talagang kalokohan sa buhay.
Tigas na mukha ako. Nag-ano pa ako no? Boss, si Boss Kikay, Ma'am Kikay Martin nandyan. Siyempre si Boss Itsura Katsuri nandyan din. Si Boss Maki Kwan. Si Boss Alo Guzman. Si Boss Sherlock. Kawawa pag nagamit yan sa mga simple. Meron pa tayong susunod na topic eh. Ay, may susunod pa tayong live. Pag sunod-sunod rin natin. Tingnan natin kung kaya ron, no? Kaya din sa kabila. Punta na tayo rito sa ating next topic. Pero syempre, punta na tayo ng good news. No? Magandang good news tayo. Ayan, no? Dami pala nating Romualdez slams Mabantas extortion. Speaker Romualdez strengthen transparency drive, welcomes orientation and ahead of budget. Biruin mo, talagang ginagawa niya lahat para maging transparent eh. And naimbestigahan naman siya eh. Pero tingnan natin. Kasi doon pa lang panalo na tayo ron eh. No? Ma'am Lydia de la Cruz, shout out. Next topic. Ang taba ako, buwisit na yun. Bochog ang pungan. Hindi ako makapag kasi puyat ako eh. Nanay Carmen! Hindi ako makabalik sa gusto ko mag-skipping rope ulit eh. Hindi, malakas kasi mga payat yun. Tapos malakas makasigla. No, yun yung mga gusto kong exercise, yung bigla kang sumisigla eh. So guys, magandang gabi po sa lahat, Ma'am Gloria Smooth, no? Shoutout sa inyo lahat. Ito good news. Sabi dito, bawat barangay makakatulong tayo ng 5 scholar. Hindi ko alam kung naalala niyan, binanggit ko na yan before. Pero gusto ko lang i-topic. Kasi ang ganda nun, di ba? Di ba, Ma'am Asians Blue? Bawat barangay makakatulong tayo ng 5 scholar. With approximately 42,000 barangay sa Pilipinas, lampas-lampas na sa 200,000 ang magiging residential scholar. Presidential scholar, panalo. Ang daming pa scholar na BBM. Pucha, magkikikisay. Ayan ang problema, no? Magkikikisay na naman mga DDS utak luga niyan. Pucha, hindi! DDS Ayaw namin yan! Di totoo yan! Yan! DDS utak luga. DDS tanga-tanga. Sabi yan ni President Bongbong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa mga presidential scholar students. General Trias, Cavite, May 4, 2026. 4 days ago. Bakit Banat Boy ang napili mong pangalan? Bakit Banat Boy? Boss Oy Oy? Kasi yung ethics ko lumaki, kababanat. Nung boy pa lang ako. Sabi ko, putya, magandang pangalan. Bawat barangay, no, bibigyan ng 5 scholar. But in total, 200,000 presidential scholar. Isn't that great? Putya, scholars, 200,000. Tanggalingan mo lang, no? Malay mo, ikaw mapili. Sa totoo lang, yung 200,000 scholars, investment yan. Oo nga. Di ba, Boss Moki, no? Yung Banat Boy Mandiriga, BBM kasi yun. Kaya 5 scholar bawat barangay. Hindi ayuda ang talino, ha? Puhunan yan. Barangay to boardroom. Edukasyon ang pinakamatinding infrastructure. Biruin mo, imbis na maging troll ka, putya naging scholar ka na. Pumili ka
na lang. Tsaka, guys mas murang magpaaral kaysa magpakulong. Kaya galingan nyo na lang sa pag-aaral, di ba? Eto, mga mandirigma, ang pinakamahal na kulungan ay yung bansang walang edukasyon. That's a fact. No? Ito yung mga klase ng balita na hindi masyadong maingay online. Kasi walang sigawan, 'di ba? Walang traidor, walang diktador, walang expose, walang extortion, walang hindi marunong maggamit daw ng laptop, walang batuhan ng laptop. Ganto. Pero napakagandang balita. Ayaw ni Mayor niyan, mawawalan siya ng tatapunan ng pondo, yun lang. Boss Pascashi. Pero minsan yung tahimik na balita, yun yung totoong pangmatagalan. At ito nga, scholar ni PBBM. Bawat barangay daw matutulungan 5 scholar. Biruin mo pag kinumpit mo sa 42,000 na barangay, lampas 200,000 presidential scholars. Malay mo, ganahan si PBBM po dyan, baka doblehin yung bilang niyan, gawing 10 kada barangay, 400,000 scholars. Can you imagine that? Kung tutulungan natin si PBBM, imbis na kastiguhin yung kanyang administrasyon, pwede nyo naman kastiguhin, pero kunyari kakastiguhin nyo ng walang ebidensya. Tapos hihingan nyo na siya ng ebidensya sa mga bintang nyo. Nag-a-addict ka! Magpa-hair follicle test ka! Puta, maglabas muna kayo ng ebidensya na nag-a-addict siya. Ilabas nyo muna yung USB. Pero kung gusto nyo siyang guluhin, paano yan magiging doble? Imbis na kung hindi kayo nanggugulo, sana 10 scholar yan. Dapat, suportahan muna natin yung leader. Ayos madali araw live. Ano kaya masasabi ni Atty. Libayan? Si Atty. Libayan ba yun? Si Kabayo? Hindi, sa akin kasi malaking bagay ito Alam niyo kung bakit? Kasi yung pucha, lagi nabubulol. Wala ba tayong kahit isang live lang na hindi tayo nabulol? Anak ng tipaklong Anak ng tipaklong! Lagi tayo nabubulol, walang yan. Hindi, sa akin malaking bagay yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung edukasyon, hindi yan simpleng tulong. Multiplier yan. Kapag bigyan mo ng 1 kilong bigas ang tao, 1 linggo, 5 yan. Ubos. Yung 1 kilong bigas. Pero kapag napagtapos mo, ang isang estudyante sa isang pamilya, posibleng buong pamilya makaahon. Ang problema kasi minsan sa internet gusto instant lahat. Parang noodles. 2 minutes, gusto ready na. Ma'am Luisa Macmelon, why only now? Na-miss ka namin Huwag gano'n, nagpapamiss ka no? Ma'am Luisa Macmelon. Joke lang. Hi, Banat Boy watching from Alaska. Yan ang bagong Pilipinas. May God bless the family Marcos forever, ever, and ever. Impichara Bastos. O yan, sabi ni Boss Impichara from Alaska present. Talaga magkapit bahay pa kayo, sabay pa kayo nag-comment ni Ma'am Luisa Macmelon. Boss Nixon Valyador, shout out. So, ang nation building hindi lucky me. Minsan 10 years muna bago makita ang epekto. Oy, bossing. Watching from California. Diyan yung mga super tita ko.
na hindi na ako pinapanood yata. Hindi, busy. Busy sila. Si Tita May, no? Bukas may live yon. So, 10 years bago mo maramdaman yung epekto. Ganyan yung mga ano ng nation building eh. Pero imagine mo to ah. Bawat barangay may 5 kabataan na pwedeng maging engineer. 5 kabataan na pwedeng maging nurse. 5 kabataan na pwedeng maging teacher, programmer, pwedeng maging architect, pwedeng maging scientist. At kapag binuenas-buenas, baka maging congressman. Ay, hindi. Pwedeng maging presidente. Mama, Boss Michael. Michael ba yan o Michelle? Michael Llamas. First time here, Sir Bandit Boy, watching from Stockton, California. O, palakbakan. Pagka mga umi-Stockton na ganyan. Taga dyan si ano eh, no? Sino nga yung magkapatid? Sino yung magkapatid na UFC? The Diaz Brothers, no? Mga idol yun, no? Ganun makapagsuntukan yun. So, hindi lang scholar ang tinutulungan mo. Future taxpayer. Future negosyo yan. Future trabaho creator yan. 'Di ba? May balik. Alam mo yung magsasaka? Hindi siya nagtatanim ngayon para bukas may bunga na. Minsan taon hinihintay. 'Di ba? Ganon din yung edukasyon. Investment yan. Kaya natatawa ko minsan sa ano eh, no? Sayang pera sa scholarship. May mga taong ganyan. Mas mahal ang ignorance. Yan ang totoo. Mas mahal ang ignorance. Mas mahal ang kriminalidad. Mas mahal ang unemployment. Mas mahal ang dependency. Mas mahal ang fake news vulnerability. Definitely mas mahal ang kahirapan. Alam mo ano pinakamurang paraan para palakasin ang bansa? Hindi puro kulungan, kundi classroom. Kasi kapag may edukasyon, mas mahirap kang lokohin. Mas marunong ka mag-isip. Oy, Boss Chris Rose, monetize pala itong channel. Oo nga eh, para... Thank you naman, Boss Chris Rose. Eh, ang problema, hindi ko na-feature. Pwede ko ba? Pwede natin i-feature. Ayan, oh. Thank you very much, Boss Chris Rose. Bibi, monetize pala itong channel mo. Pasubok nga. Oy, tinesti! Testingin nyo rin! Arigato! Thank you! Dankeschön! Ba't parang ang hina ng thank you natin? Maraming salamat. Hey, hey, hey. Thank you, world. Salamat mandirigma. Thank you, world. Salamat mandirigma. Thank you, world. Salamat mandirigma. Thank you. Boss Chris Rose. I appreciate it. Thank you very much. Ano sabi dun sa ano? Ay! Si Nanay Maria nandyan. Shoutout naman. Good morning, Nanay Maria. Sabi ni Ma'am Ryan Inicose, binabalik kasi ni PBBM yung dating mga nawalang mga veteran na mga scholars noong araw ni Apo Lakay na nagpuntahan na nasa ibang bansa na mas nakinabang pa ang ibang bansa. Correct. Alam mo ba yung dati may mga genius na inaalagaan yan. Si Apo Lakay. Sino nakarinig nung na si Apo Lakay may inaalagaan na yung batang may telekinesis? Alam nyo ba yon? Di ba? Wala kasi kayo, hindi kasi kayo related kay PBBM kasi ako, tsuhin ko si PBBM kaya alam ko yan eh. Oh. Di ba? Totoo.
Kapag may edukasyon, mahirap kang lokohin. Mahirap kang lokohin. Sabi ni Nanay Maria, mabuhay, protect and support our beloved, great, hardworking, and best President BBM ever. And FL Lam, God bless your family. Yes, thank you very much for that. Yung iba, no? Meron din mga DDS eh. Wag na lang scholar. Infrastruktura. Dapat mga tulay-tulay. Sagot ni BBM, hindi. Sabay-sabay na. Tatak Marcos lang talaga ang may puso, makatao, inuuna ang kapwa Pilipino. Correct. Sino gagamit ng infrastructure? Kailangan mo pa rin ng engineers, accountants, doktor, planners, IT experts. Kaya dapat gets ng tao. Roads build movement. Education builds civilization. Ang maganda, barangay approach. Sa kasulok-sulukan. Kasi ibig sabihin, hindi concentrated sa mayayamang lugar lang. Hindi concentrated sa Manila lang. Bawat barangay, hindi lang NCR. Hindi lang sa malalaking syudad. Kundi kahit probinsya may chance. Yan ang importante. Opportunity distribution. Kasi minsan ang pinakamagaling na doktor, nasa baryo lang ngayon. Nagtitinda ng load. Hindi dahil tamad kundi walang pagkakataon. At kapag binigyan mo ng scholarship, parang binigyan mo na ng exit door sa kahirapan. Hindi guarantee 'di ba? Pero chance. Mas mataas yung probability na malagpasan niya yung kahirapan pag napagtapos mo siya ng pag-aaral. Isipin mo kung 200,000 scholars yan, ilang pamilya yung maapektuhan? Hindi lang estudyante yan. 'Di ba? Natulungan mo yung nanay, yung tatay, kapatid, susunod na henerasyon. Parang domino effect. At ito yung gusto kong idiin hindi porket good news, bawal suriin. Lagi natin ginagawa yan dito. Tulay tapos, mga hanging bridge sa mga liblib na lugar. Tama. Siyempre dapat transparent. Maayos ang implementation. Walang palakasan, tapos deserving talaga yung recipient. Para talagang panalo tayong mga Pilipino. Kasi kapag scholarship naging political token, sayang. Sayang. Pero pag maayos yung execution, sobrang lakas niyan ng proyektong yan. Kasi ang tunay na kayamanan ng bansa, hindi gold, hindi dolyar, hindi troll farm, kundi educated population. Educated population. Kung may 5 scholars bawat barangay, no? Sa tingin nyo ba, malaki kaya epekto yan after 10 years? Trabaho, kahirapan, fake news resistance, economy, crime reduction. Kaya pinupursige ulit ni BBM yung mga bata na mag-aral, 'di ba? Sinabi niya din palagi mag-aral mabuti para maiangat din nila yung pamilya nila. Correct. Sa mga DD shit, bad karma, domino effect yan. Ang pinakamalaking tulong sa mga mahihirap, guys, no? Sa totoo lang, sa ating mga mahihirap, ang pinakamalaking tulong na pwede nating matanggap, hindi awa.
kundi pagkakataon na makaangat. Maraming opportunity na maibigay sa atin para malagpasan natin yung pagiging mahirap. Kasi ang scholar ngayon, posibleng employer na yan bukas. Kaya kudos talaga sa pamahalaan ni PBBM. Siyempre, kudos din sa mga engot na mga DDS. Kastiguhin nyo pa yung mga proyekto. Ayan nagsabi na ako ng isa. Tanong, ano project ni PBBM? Ano mga nagawa ni PBBM? Ang ganda na no? Putya, napakagaling. Very, very good. Putya, hanggang doon sa dulong, talagang barangay level yung approach Hindi in a bad way Puta, pati kasulok-sulukan, ganun talaga yung ganun talaga kumilos mga Marcos Kahit naman noon pa Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton.
Mangga